Piling prioridad ng kanyang administrasyon ng edukasyon hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Kaya pinakamalaking budget anya ang inilaan sa sektor na ito para sa taong ito. At bilang patunay, naglaan tayo ng mahigit 1.34 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Katumbas ito ng higit 4% ng ating buong ekonomiya ay nandiyan para sa edukasyon, para suportahan ng guro, para tulungan at alalayan at alagaan ang ating mga kabataan. Ayon sa Department of Education, aabot na sa 16,000 teachers sa buong bansa ang promoted sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Mayroon pang 40,000 na aplikasyon ang nakaabang at kasalukuyan pang nirerepaso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kapansin-pansin na hindi nagkamayan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulo sa isang event kanina sa San Jose del Monte, Bulacan. Makikita sa video na habang nakahilera ang mga kapwa panauhin para sa isang photo opportunity, isa-isa silang kinamayan ni PBBM Liban. Kita ng dalawa sa mass oath-taking ng mga bagong na-promote na guro at school heads ng Department of Education ngayong araw. Si CGMA ay kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Melvin Matibag bilang bagong Director ng National Bureau of Investigation. Papalitan niya si Attorney Angelito Magno. Si Matibag ay kilalang kaalyado ni